siya po ay nangangailangan ding humingi ng tulong sa Ama at umasa sa Ama at umasa sa Banal na Espiritu. Kinakailangan din niyang magutom at kaya kinakailangan niyang kumain. Uminom ng tubig, kagaya ni Takachang ngayon. Okay? Ang ibig kong sabihin, okay? Muntik na maibuga. Ay, sorry. Takachang, ha? Gumilasay. Okay? Ang gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko, okay? Na huwag ninyong bigyan ng masama o negatibong imi ang limitasyon. Dahil si Jesus Christ po, mga kapatid ko, pinagmalaki niya na siya ay limited. Nandito siya sa lupa. Yan ang po yung sabi ni Jesus Christ. Jesus gave them this answer. I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Kita po ninyo? Sabi niya, I'm limited. Imagine si Jesus Christ. He is God. He was unlimited before. He never experienced hunger. He never experienced perspiration and body odor. Kaya po, si Jesus Christ yung kinakailangan maligo. He was limited. Are you here? Pagpapawisan siya. He was so limited. Gusto niyang gawin itong bagay na to. Walang pumipigil sa kanya sapagkat siya ay Diyos. Pero sabi niya gano'n, nung ngayon napunta ako rito, sabi niya gano'n, I can do only what He sees His Father doing. He's so limited. So, huwag kang matakot sa limitasyon. Ang pinakamagandang bagay dito, mga kapatid ko, bakit ko sinasabi sa inyo ngayon to? Sapagkat ang magandang attitude na in spite na ikaw ay may limitasyon, ikaw ay nag-grow. In spite of knowing that you have limitation, you're still growing and maturing in the Lord. Kahit na ikaw, you're focusing on your maturity. Sapagkat, alam po ninyo, maraming mga tao sa mundong ito kung bakit hindi siya alam niyo yung hindi siya magkaroon magkaroon ng magandang bunga sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat masyado siyang focus sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Isip ng isip. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Okay? Pero gusto kong isipin ngayon natin, mga kapatid ko. Okay? Instead of thinking or rationalizing those things, kinakailangan mong ikaw ay patuloy ng focus sa maturity. Kung ito'y kalalago ng iyong Christian life, kung ito'y katitibay ng iyong pananampalataya sa Panginoon, ito ang focus mo. Pagpatuloy ka lang. Hindi mo naman kinakailangan maging malaki kagad sa Panginoon. Get bigger as the day goes by. Araw-araw, magpakalago ka sa Panginoon. Sa maliit na paraan, pwede kang magamit ng Panginoon, gawin mo po, kapatid. Focus on maturity. Nandiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Okay? Now, these are all the tips na dapat nating ilagay. Find encouragement. Okay? Look for encouragement. Kinakailangan mo ding ikaw ay kinakailangan mong ikaw ay matuto at i-adapt mo at yakapin mo ang pagbabago sa buhay mo. Kinakailangan mo din na ikaw ay tanggapin mo ang realidad na ito ang dapat kong pagbukusan at hindi ako dapat mag-spend ng malaking panahon sa bagay na ito. Concentrate on your strengths. And the fourth one, focus on maturity. Now I will give you now several things kung bakit hindi ka lumalago sa Panginoon. Are you ready? Amen. Okay? Hindi ka, pagka ganito magiging attitude mo, you cannot rise above your limitation. Una, these are the tinatawag kong wrong responses or wrong attitude kung bakit ikaw ay hindi ka makaangat sa iyong limitasyon. Una, comparison. Keep on comparing yourself with others. Ikaw ba to? Parati mo kino-compare yung kahinaan mo sa kalakasan ng iba? Kino-compare mo yung sarili mo sa ibang mas malalakas kaysa sa'yo? Kino-compare mo yung bagay na kinalalagyan mo, posisyon mo, sa posisyon at kinalalagyan ng iba? Ikaw ba to? Amen?
Parati ka, mayroon ka bang attitude na ganyan? Parati ka nagko-compare? Parati mo tinitingnan yung sarili mo at titingnan mo naman yung katabi mo? Amen? Ang mga taong ganyan, mga kapatid, na mahilig mag-compare ang kanyang sarili, ito yung taong mabubuhay sa depression. Madidepress ka. Why? Masasabi ko sa iyo, because you will always find somebody who is much smarter, much good-looking, much sexier, okay? Much, what? Masasabi natin, much better than us. Much younger, okay? Than us. Okay? Keep, sabihin ko sa inyo, don't keep yourself comparing with others. Sapagkat iba ang pagkakagawa sa iyo ng Panginoon at iba siya. Kung siya ay ginawa ng Panginoon na kamay at ikaw ay paa, okay, don't compare yourself sa kamay. Tama ba? At least pareho kayong 10 daliri. Pag may pagkakapareho pa rin kayo. Okay, I mean, gusto ko makita natin dito mga kapatid that we are all uniquely and wonderfully made by the Lord. Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, I'm unique. I'm unique. Wala kang kagaya eh. Wala kang kamukha. Okay, kaya madalas ko sinasabi, there is no identical person in this world. Kasi di ba, if two are identical, then masasabi ko, the other one is no longer necessary. Kung magkapareho kayo, may clone ka, kailangan mo ba ng isa? Okay? Kaya ang ginagawa sa atin ng Panginoon, isa ka lang talaga. Kaya ang dining sa iyo ng Panginoon, at kapag ginudge ka ng Panginoon, yung kung paano kanya ginawa. Kaya hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa kanya. Sapagkat iba ang dealing sa kanya ng Panginoon kung bakit siya nilagyan ng maraming ganon, at iba rin ang dealing sa iyo ng Panginoon kung bakit iyan ang kinalalagyan mo ngayon. Amen. Are you getting what I'm saying? Amen. Medyo kanay ng konti, pero gusto ko maunawaan po ninyo mabuti. Sapagkat gusto ko mabago ang maling kaisipan na ginawa ng dyablo at ng mga tao sa atin habang tayo lumalaki. Sapagkat ang nasa puso ko ngayon is makuha ninyo at magawa ninyo yung plano ng Diyos sa inyo at yung authority o yung giftings na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Nakita nyo, tinanong ko sa inyo kanina, alam nyo ba ang iyong gift? 4 lang ang sumagot. Okay? I mean, tingnan po ninyo, mahigit 100 tayo rito ngayon. Okay, 4 lang ang sumagot. Okay? Gusto ko makita natin dito, okay, mga kapatid ko, okay, na tayo po ay stop comparing yourself. Amen? Amen. Because it's a wrong attitude. Wrong attitude. Kapag pino-compare mo yung sarili mo, lalo ka lang madi-disappoint sa buhay mo. Okay? Balik na rin natin. Kino-compare mo yung sarili mo, sinasabi mo yung strength mo sa weakness naman ng iba. Ano naman ang magiging resulta nito? Ganun din eh. You know, mag-create ka ng tinatawag na false accomplishment. Mas siguro naman, mas magaling naman ako sa kanya sa ganitong area, sa ganyan. Ano madidevelop sa iyo? Pride. Pangit pa rin. Why? Kasi nga it's not healthy, at the same time, it's not good to compare yourself with others. Iba kasi, iba siya. Amen. Ngayon kung magkapareho kayo, sige, magkumparahan kayo.